Maligayang araw sa inyo mga bata. Panibagong araw, panibagong paksa ang ating tatalakayin sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Bago muna ang lahat, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Sharon Lynn M. Dumiling, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 9. At bago natin simulan ang ating klase ngayon, inaanyayahan ko muna ang lahat na makinig sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa panibagong araw na ito na magkakaroon kami ng panibagong paksang tatalakayin. Naway bigyan mo kami ng wastong kaalaman at naway makinig kami ng mabuti at maisi nang sa ganon ay nang mas maintindihan namin ang paksa sa araw na ito. Yun lamang po. At aming idadalangin ito sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyo mga mag-aaral. Pero bago natin simulan ang ating klase ngayon, kalihim, maaari ko ba munang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling, mahusay, walang lumiban sa ating klase ngayon at nang sa ganon, bigyan ng ating mga sarili ng malasigapong palakpakan. Bago natin simulan ang ating panibagong paksa ngayon, sino muna sa inyo ang makapagbibigay ng impormasyon kung anong paksa ang ating tinalakay sa nakaraang linggo? Magaling, mahusay, ito ay patungkol sa sektor ng lipunan. At ano nga ba ang lipunan? Magaling! Ang lipunan, ito ay nanggaling sa salitang ugat na lipon na kung saan nagpapahiwatig ng pangkat o grupo ng mga individual. Mahusay, magaling! Labis nyo ngang naunawaan kung ano ang ating tinalakay sa nakaraang linggo. Ngayon, handa na ba kayo sa ating panibagong paksa? Magaling! Mahusay ngayon, tayo ay dadako na sa ating panibagong paksa. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong umaga, meron muna akong ipapakita na larawan sa inyo. Nakita nyo na ba? Magaling! Ano nga ba ang ipinapahiwatig ng larawan? Tama! Magaling! Ang larawan ay patungkol sa equality at equity. Para sa inyo, ano nga ba ang dapat na mas pinapairal sa ating lipunan? Ang equality o ang pagkakapantay-pantay nga ba? O ang equity o ang pagiging patas? Mahusay, magaling. Ang ipinapairal dapat ay ang pagiging patas o equity. Ngayon, inyo nang nahihinuha kung ano nga ba ang dapat nating sundin o gawin nang sa ganun ay maabot o maatim natin ang isang mabuting ekonomiya. Ngayon, nang mas malaman nyo pa kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang patas na lipunan, panoorin nyo ang video na ito. Sustainable Livelihood Program or SLP, usa ka capability building program sa Department of Social Welfare and Development alang sa kabus, huyang ug naa sa laylayan o marginalized households aron mapalambo ang ilang kahimtang pinaagi sa pag-angkon ug mga gamit kinahanglan sa pagpanginabuhian. Tumong sa SLP nga mahatagan ang mga benepisyaryo sa kahanas ug mapalig-on ang ilang katakus, abilidad ug kahinguhaan. Nagahatag usab kini og kahigayunan nga sila makaangkon ug panginabuhian, matubag ang ilang panginahanglanon ug sa ingon pa mapausbaw ang ilang kahimtang sa kinabuhi.
Dunay duha ka pamaagi ang SLP nga makatabang kanila: ang Micro Enterprise Development Track ug Employment Facilitation Track. Ang Micro Enterprise Development Track kini ang pamaagi nga gatutok sa pagtukod, pagpalapad ug pag-ayo sa mga ginagmay nga negosyo. Ang modalities ubos sa Micro Enterprise Development Track mao ang Seed Capital Fund, Cash for Building Livelihood Assets, and Skills Training. Employment Facilitation Track kini nga pamaagi motutok usab sa pag-abag sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagpangita og trabaho. Lakip sa mga kalihukan ubos ni ining track mao ang paghatag og giya pinaagi sa orientation sa mga buot mangempleyo, paghatag og mga technical vocational soft skills training ug pagduso sa benepisyaryo ngadto sa mga posibleng trabahoan. Mga modality ubos sa Employment Facilitation Track galakip sa Employment Assistance Fund ug Skills Training. Kinsa ang mamahimong benepisyaryo sa SLP? Ang mga kabus nga pamilya nga giila sa listahan ng program. Alang sa mga partisipante sa Micro Enterprise Development Track, kinahanglan mag-edad sila sa dili mukubos sa 16 anyos ug adunay kasulatan gikan sa ginikanan o guardian nga nagtugot kaniya sa pagsalmot sa programa. Alang sa mga partisipante sa Employment Facilitation Track, gikinahanglan mag-edad sa dili mukubos sa 18 anyos atol sa ilang pag-apply og trabaho nga kinahanglan magsubay sa standard sa pagpangita og trabaho. Gusto ka bang mahimong parte sa programa? May pangutana ka ba? Kontak sa mula sa pagsibol hanggang sa pagsulong. Anong katangian ng isang mabuting ekonomiya ang naroon batay sa video? Tumaas ng kamay ang gustong sumagot. Okay, Maria, ikaw ang tumaas ng kamay, ikaw ang sasagot. Mahusay, Maria, ang katangian na iyong sinabi ay tama na kung saan binibigyang tsansa ang mga tao na magkaroon ng trabaho na kung saan sila ay nawalan o walang trabaho dahil sa kanilang kahirapan na kanilang kinakaharap. At sino-sino ang mga nakikinabang nito? Okay, Ruel? Magaling, Ruel. Ang mga taong nakikinabang ay yung mga taong mas nangangailangan at ito ang pinapahiwatig ng ating prinsipyong pagiging patas o equity na mas dapat mahalaga sa ating lipunan patungo sa maabot natin o maatim natin ang isang mabuting ekonomiya. At sa panghuling tanong, paano nito nababawasan ang agwat ng yaman sa kahirapan? Okay, Jane, pakisagot. Magaling, mahusay, nababawasan ang agwat nito sa pamamagitan ng magaling pagbibigay ng oportunidad sa mga kapos sa buhay na magkaroon sila ng pagkakakitaan nang sa ganun ay magkaroon sila ng kasaganaan sa buhay. Mahusay, magaling. Ngayon, tayo na ay dadako ng formal sa ating panibagong paksa patungkol sa ekonomiya at lipunan tungo sa pag-abot ng isang lipunang pang-ekonomiya. At ito ang mga layunin sa ating aralin ngayon. Una, natutukoy ang katangian ng mabuting ekonomiya. Pangalawa, na iugnay ang mga katangian ito sa mga sitwasyong pang-ekonomiya sa lipunan. At panghuli, na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon ng mabuting ekonomiya tungo sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa unang slide, ipinapahiwatig ni Max Keller na mayroong iba't ibang lakas at kahinaan ng isang tao. Tama nga ba? Oo, dahil lahat tayo ay may kakaiba tayo o mayroon tayong
iba't ibang lakas at kahinaan bilang isang tao dahil tayo ay nilikha ng ating Panginoon na isang unique. At dahil dyan, kahit man mayroon tayong lakas sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga gawain, mayroon tayong kahinaan sa ganitong sitwasyon o gawain, mayroon din malaki ang role ng ating lipunan sa pagpapaunlad ng ating kinabukasan o ng ating buhay. At magagawa nila ito o matutulungan nila tayo sa pagpapaunlad ng ating buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong yaman sa atin, particular na sa mga taong mas nangangailangan, na dapat sa isang lipunan hindi tayo sumusuporta sa mga taong walang awa o walang modus na kumukurap sa mga yaman ng ating bayan. Nang sa ganon, tayong mga Pilipino, tayong mga tao na nasa ating lipunan, tayo dapat ang sumusulong sa pagiging patas. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng kasaganaan, responsableng pamumuhay dito sa ating lipunan. At sinabay nga natin na isa sa ating step na kung saan maating natin ang isang lipunang mabuting ekonomiya ay kung saan ipinapairal dapat sa ating lipunan ang pagiging patas o ang having the equity, na kung saan sinusuportahan ito ng pahayag ni Santo Tomas de Aquino, na kung saan sinasabi nito na ang pagkakaloob na naaayon sa pangangailangan ng isang tao. Hindi man pantay-pantay ang mga tao, ay may angkop para sa kanila. Kailangang maging patas ayon sa kakayahan, ayon sa pangangailangan. At ito ang isang prinsipyo ng proporsyon ni Santo Tomas de Aquino, na kung saan ipinapahiwatig dito na dapat mas pinapairal, na dapat mas inaatin natin ang pagiging patas o equity sa ating lipunan, nang sa ganun ay magkaroon tayo ng kasaganaan sa buhay, particular na sa mga taong naghihirap sa buhay. At kung ang ipinapairal at mas inaatim ng isang lipunan ang prinsipyo ng proporsyon, ang pinapalagahan ang pagiging patas o equity sa isang lipunan, tsak na ang isang lipunan ay magiging develop at maging responsable ang mga tao sa kanilang pamumuhay tungo sa pag-atim ng kanilang kasaganaan sa kanilang buhay. At base sa next slide, ang mga pag-aari daw ay dapat angkop sa layunin ng tao. Tama nga ito. Dahil kung tayo ay magbibigay ng pangangailangan sa isang tao, dapat ating tinatanaw kung kinakailangan niya ba ito ng mas maigi. At dapat mas inuuna natin ang mga taong mas nangangailangan, nang sa ganon tayo ay makatulong sa kanila, nang sa ganon ay dapat hindi sila mas makafeel na sila ay nalugmok na sa kanilang buhay. At mayaman man o wala ang isang tao, ating tatandaan na siya ay may halaga bilang isang tao, na dapat sila ay respetuhin, galangin at tulungan ng kusa, na hindi tayo dapat nag-e-expect ng any return bilang isang tao. Dapat tayo ay tumulong ng galing sa ating loob o kusang loob tayong tumulong sa mga taong nangangailangan. Sa ganon ay hindi tayo mahirapang magbigay ng tulong sa ibang tao. Hanap buhay, hindi trabaho. Ano nga ba ang kaibahan ng hanap buhay sa trabaho? Kung sinasabi natin trabaho, tayo ay nagtatrabaho lang para sa ano? Para sa pera, para sa sahod na ating makukuha. At may tendency na pag ganyan ang ating mindset na nagkaroon sa ating buhay, sa ating isipan at sa ating puso, hindi tayo magiging produktibo dahil konting problema lang tayo ay may stress. Konting kibot lang ng kung ano ang hindi natin masusunod sa ating trabaho, may stress na tayo. Ganyan ang isang mindset na kung saan tinatanaw lang nila ang kanilang ginagawa bilang isang trabaho. Pag hanap buhay, ang nasa isipan mo at nasa puso mo ay ang hindi lang sahod, hindi lang pera na maaati mo sa paggagawa mo ng isang particular na trabaho Ang inasa isipan at nasa puso mo ay ang pagbibigay ng serbisyo, pagbibigay tulong sa ibang tao sa pamamagitan ng inyong ginagawa o sa pamamagitan ng inyong trabaho. Na hindi mo lang iniisip na pera ang makukuha ko nito, pera. But ang nasa isipan mo ay kung paano mo mas nagagawa ng mas mabuti, mas maisi at mas magaling ang inyong trabaho, na kung saan ito ay magkakaroon ng isang way para makatulong sa ibang tao. Halimbawa, ang pagiging isang guro. Tinatanaw mo itong trabaho, hindi ka magiging produktibo niyan. Dahil mas iniisip mo lang kung anong
pera o ang iyong sahod na makukuha mo bilang isang guro. Hindi mo lang binibigyang halaga kung mayroon bang natutunan yung mga mag-aaral. But if you are a teacher who has this mindset na magkaroon na ang aking trabaho ay isang bukasyon, mission, as well as profession, ito yon ang makatutulong ng magkaroon ka ng mindset na ang pagiging guro ay isang hanap buhay. Hindi lang ito ang pag-aatim ng isang stable na sahod, ng isang stable na sarili. Ito ay mas malalim pa. Ito ay magkaroon ka ng service para sa mga estudyante mo na dapat sila ay magkaroon ng kaalaman pagkatapos ng inyong diskusyon na hindi mababayaran ng anumang halaga ang mga ngiti ng iyong mga mag-aaral pag sila ay nagkaroon ng kaalaman sa iyong paksang tinalakay. Na masasabi mo sa inyong sarili na kay saya-saya na makita sa mga mag-aaral na sila ay natuto at ang kanilang natutuhan ay mai-apply nila sa kanilang mga respektibong buhay. Lagi nating isaisip at isapuso na ang tunay na mayaman ay ang taong nakilala ang sarili, bunga ng kanyang paggawa. Nakaroon siya ng mindset na isang hanap buhay, hindi lang trabaho ang kanyang ginagawa. Na kung saan kapag sinasabi nating hanap buhay, ito ay pagbibigay ng serbisyo, ito ang pagbibigay ng tulong sa ibang tao sa pamamagitan ng inyong ginagawa o trabaho, na hindi lamang natin inaatim ang ating mga sahod na makukuha natin sa ating trabaho, kundi mas pinapairal natin kung ano ang ating maibibigay na tulong sa ibang tao. Nang sa ganoon, magkaroon sila ng isang masagana at responsableng buhay na magkakaroon sila ng kasaganaan at pag-unlad sa bawat buhay na kanilang inaatim. Ano nga ba ang ekonomiya? Ito ay nanggaling sa salitang ugat na oikos na ang ibig sabihin ay bahay at nomos na ang ibig sabihin ay ang pamamahala. Na ipinapahiwatig daw na ang ekonomiya ay katulad rin din ng pamamahala sa isang bahay. Na sa isang bahay may budget. At ating mas na sinati, ating mas na ay apply sa ating buhay na ang nagbabudget o nagkakaroon ng budget ay ang naghanap buhay sa atin ay ating ama o ating papa. At ang nagbabudget ng ating mga pera ay ating ina o ating mama. At kapag pagbabudget, kapag hindi na budget ang ating mga pera ng wasto, ano ang mangyayari sa ating bahay? Magaling makakaroon tayo ng away sa pagitan ng bawat membro ng pamilya. Tulad na din ng ating ekonomiya na mayroong budget o pondo ang ating ekonomiya, at pag hindi yan na iwasto ng budget ng ating mga sektor na nasa ating lipunan, tsak na hindi magkakaroon ng kasaganaan, hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan kung paano dapat mas i-utilize, dapat mas ilaan ang ating mga budget o pondo sa ating lipunan. At dapat natin sa mga sectors, dapat sa ating mga leader na nasa ating lipunan, dapat magkaroon sila ng wastong pagbabudget, dapat magkaroon sila ng wastong pamamaraan na kung saan dapat mas inalalaan ang mga pondo, ang mga budget sa mga taong mas nangangailangan, sa mga proyektong dapat mas bigyang tuon ng pansin sa na magiging isang way para magkaroon tayo ng isang unlad na isang bayan o lipunan. Diyan dapat ang nasa sa ating ekonomiya. Na lagi natin tandaan na ang ekonomiya tulad lang din ng pamamahala sa isang bahay na mayroong budget at may mga taong nagbabudget sa mga pundo o pera na ating kinikita. At kapag ang ating budget o pondo ay mailaan ng wasto, tsak ang mga taong mas nangangailangan ay matutulungan ng mas madali, magkakaroon sila ng opportunities na marami, at nang sa ganon, ang lahat ng mga tao ay hindi maagapan natin ang problema ng agwat sa pagitan ng yaman at kahirapan. Pag nagkaroon tayo ng isang ekonomiya na kung saan mas mabuti tungo sa pag-atim ng isang mabuting lipunang pang-ekonomiya. At ano nga ba talaga ang lipunang pang-ekonomiya? Ang lipunang pang-ekonomiya ay kung saan dapat na mas mapangisawaan ang yaman ng bayan para mailaan ito sa pangangailangan ng mga tao. Itong lipunang pang-ekonomiya ay ini-ensure nila na ang bawat bahay ay magkaroon ng kasaganaan, magkaroon ng isang responsable, magkaroon ng mas maisi at mahusay na paghahanap buhay na kung saan sila ay makakaranas ng kasaganaan sa buhay. Na kung saan ang ating lipunang ekonomiya dapat ay pinapangunahan ito ng
ng mga estado na kung saan sila ang magiging guide natin na kung saan ano ang dapat gawin nating mga Pilipino o nating mga tao o individual para mas maigi o para mas malaman natin kung ano ang mga pamamaraan para magkaroon tayo ng isang mas magaling, mahusay at masaganang pamumuhay. At kung nasa isang lipunang pang-ekonomiya na kung saan ang mga tao ay magkakaroon ng isang mahusay, mabuting paghahanap buhay, tsak, ito ang isang way o ito ang isang susi sa pag-unlad o sa pag-atim ng isang kolektibong pag-unlad ng ating bansa. At kung magkakaroon tayo ng isang kolektibong pag-unlad ng bansa, magkakaroon tayo ng maraming opportunities sa mga taong magbigay ng mga trabaho, magkaroon sila ng trabaho, at nang sa ganon ay maagapan natin ang agwat ng yaman at kahirapan. Na kung saan kung mayroon tayo isang lipunang pang-ekonomiya na kung saan ang bawat tao ay may mayaman o may kasaganaan sa paghahanap buhay, tsak, ito ay makakatulong sa ating kolektibong pag-unlad ng ating bansa. At sa pamamagitan ng isang kolektibong pag-unlad ng bansa, tsak na maraming tao ang makapagtatrabaho, tsak na maraming tao ang hindi makakaranas ng kahirapan. At sila ay hindi lamang magkaroon ng trabaho, kundi ito na rin ang isang tsansa, opportunities para sa kanila na magkaroon sila ng kasaganaan, magkaroon sila na maitaas ang kanilang antas ng kanilang pamumuhay kung mayroon tayong isang lipunang pang-ekonomiya. Na again, kung masasabi natin lipunang pang-ekonomiya na ang bawat yaman ng ating bayan ay inilalaan sa tama at wastong pamamaraan. At kapag ito ay nagawa, tsak ang mga tao ay maapektuhan ito ng mas maganda. Magkakaroon sila ng trabaho, opportunity na magkaroon sila ng kasaganaan sa buhay. At kung mayroon na kasaganaan sa pamumuhay ang bawat tao, tsak ito ay magtutungo sa atin, mag-aatim sa atin ng isang kolektibong pag-unlad ng bansa. At kung magsasabi tayo ng isang kolektibong pag-unlad ng bansa, ito ay mas maganda, mas maunlad, na kung saan ang bawat tao ay magkaroon ng kasaganaan, bawat tao ay magkaroon ng trabaho, na magkakaroon sila ng opportunity, na magkaroon ng resources para sa ma-provide ang kanilang mga pangangailangan, na hindi lang pagtatrabaho ang kanilang maatim, kundi maatim din nila ang tsansang maitaas ang kanilang antas ng pamumuhay. Yan ang kalagahan ng isang lipunang pang-ekonomiya, na dapat sa isang lipunang pang-ekonomiya na dapat pinapaiwating natin ang prinsipyo ng proporsyon, na kung saan inaanyayahan ang bawat tao, inaanyayahan ang bawat sektor, ang bawat estado na dapat bigyang tuong pansin ang mga taong nangangailangan ng mas maiging tulong. Nang sa ganon, hindi nila ma-feel, hindi nila maranasan ang grabing kalugmukan ng buhay. Yun, tapos na tayo sa ating diskusyon. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Kayo ay aking i-grupo at bawat grupo ay dapat magkaroon kayo ng 5 hakbang kung paano niyo matutulungan ang pag-unlad ng ating ekonomiya, particular sa ating bansang Pilipinas. Magkaroon kayo ng mga hakbang, mga ways on how to help our country Philippines in order for us na magkaroon tayo ng isang maatim natin ang tinatawag nating lipunang pang-ekonomiya. Magaling mahusay niyong ginawa ang ating pangkatang gawain. Ipinapahiwatig niyo na sa pamamagitan ng paglalahok ng mga programa na pinagkakaloob ng inyong barangay, pagpa-participate sa anumang mga activities na masasabi niyo magkakaroon kayo ng way para makatulong sa pag-unlad ng ating lipunan, particular sa inyong mga barangay na inyong sinasabi. Magaling ang inyong ginawa, mga mag-aaral. Tsak na kahit sa simpleng pamamaraan na inyong ipinapahiwatig na inyong sinabi ngayong araw, tsak na iyan ay isa na rin sa napakahalagang gawin natin bilang isang individual, bilang isang youth sa ating lipunan tungo sa pag-atim ng ating sinasabing lipunang pang-ekonomiya. At bago natin lang tapusin ang ating pagtatalakay ngayong araw, uli, ano nga ba ang isang mabuting ekonomiya? Magaling, ito ay pag-aangkop ng pangangailangan sa mas nangangailangang mga tao, na hindi man pantay-pantay ang mga tao ay may angkop para sa kanila, na maging patas tayo sa ayon sa kakayahan, ayon sa pangangailangan ng tao, na kung saan at ating ina-apply ang prinsipyo ni Santo Tomas de Aquino, ang prinsipyo ng proporsyon. Pangalawa, ano nga ba ang magandang maidulot ng isang mabuting ekonomiya?
Tama, magaling. Ito ay magkakaroon tayo ng mas maisi, mas magaling pamamahagi ng yaman ng bayan na kung saan magkakaroon ng maraming opportunity ang mga mas nangangailangan tao na magkaroon sila ng trabaho na mas maitaas nila ang kanilang antas ng kanilang pamumuhay. At bakit nga ba mahalaga ang ating sinasabing lipunang pang-ekonomiya sa buhay ng tao? Magaling, mahusay dahil isa na ito sa kanilang paraan o tsansa na magkaroon sila ng kasaganaan sa buhay. Kung mayroong opportunity, kung mayroong paghahanap buhay, magandang hanap buhay ang bawat tao, tsak ito ay magkakaroon o mag-aatim sa atin na tinatawag nating kolektibong pag-unlad ng bansa. At kung mayroon kayong kolektibong pag-unlad ng bansa, maraming pondo, maraming kapital ang mga sektor, ang mga business na magkaroon sila ng opportunities na magbigay ng trabaho sa mga tao o sa mga individual na magkaroon sila ng tsansang, magkaroon sila ng mas masagana, mas responsable at mas maatim nila kung ano ang inaasam nilang antas ng kanilang buhay o pamumuhay bilang isang tao. Yan kahalaga ang sinasabi nating lipunang pang-ekonomiya dahil sa lipunang pang-ekonomiya, hindi lang naapektuhan ang ating sarili bilang isang individual, pati na rin ang kolektibong pag-unlad ng ating bansa. Na kung mayroon tayo ng isang kolektibong pag-unlad na bansa, tayo ay magkakaroon din ng isang kasaganaan sa buhay. At nang mas malaman ko kung mayroon ba kayong natutunan sa ating talakayan ngayon, magkaroon tayo ng pagtataya sa pamamagitan na tinatawag nating online app o online quiz app na tinatawag nating Kahoot. Ang Kahoot ay isang online learning platform na ginagamit para sa paggawa at paglalaro ng mga interactive quiz o games sa klase. Ginagamit ito ng mga guro upang gawing mas masaya at kawili-wili ang pagkatuto ng mga estudyante. Takdang aralin. Magbigay ng 3 katangian ng mabuting ekonomiya na makikita mo sa iyong barangay o paralan. Ipaliwanag sa 3 pangungusap kung paano ito nakatutulong sa pag-unlad ng pamayanan. Magsitayo ang lahat para sa pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat sa inyo mga mag-aaral sa pakikinig sa aking talakayan ngayon. Naway meron kayong nagkaalaman
na mai-apply nyo sa bawat respektibong nyong buhay. Muli maraming salamat mag-aaral at paalam.